mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo kagabi. Kasi wala kayo sa live natin kagabi. Pero okay lang. Kamusta naman? Hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Grabe, ang dami-dami nyo. Welcome to Parade of Beauty sa ating mga new subscribers. And of course, ayan, please like this video ha, para hindi may stroke agad-agad, di ba? And click your notification bell na rin para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. Maraming salamat sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi pa, napaimburnal na yan, diva. Charot! Kamusta naman kayo? Ayan, grabe. Medyo mahaba-haba itong topic natin, no? Kasi marami tayong discussions. Charot. Dapat iaano ko to i-vlog ko kagabi. Kaya lang pagod na ako kahapon mga buweks, no? So ano na lang, ngayon na lang. Okay lang naman, di ba? Basta masilayan nyo lang ang aking beauty. Charot! Ayan. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Kamusta naman, di ba? Ganda-ganda ako today. Nakatulog kasi ako ng mahaba-haba ngayon, no? But anyway, mamaya may work tayo. Gawa muna tayo ng vlog. Okay, umpisahan na natin ito. Pasensya na kayo. Medyo sinisipon ako ngayon. Ayun, eto na nga, nakakaloka, di ba? Kagabi nangyari na yung Miss World opening ceremony. Talaga naman, mga buweks. Pukpukan ang labanan, di ba, sa ceremony ng Miss World. Talaga, eto maganda no, sa Miss World. Hindi ako super fan ng Miss World. Pero maganda, meron silang opening ceremony. Na-highlights yung mga candidates. At nakikita natin na talaga kung sino yung mga magaganda, sinong mga malalakas. At in fairness naman, ang daming magaganda sa Latin America. Ang daming magaganda hindi sa South Africa, sa Africa, di ba? Ang daming magaganda dyan na mga kandidata. Nagagandahan ako kay South Africa pag naka-full glam siya, ganyan, no? Okay sa photos. Pero napansin ko sa in motion, medyo okay lang pala si South Africa. Kayang-kaya siyang lamunin ni Krishna Gravides. But anyway, congratulations dito sa Telangana, India na talaga naman, kahit na may nagaganap dyan sa India, no? Talagang tuloy na tuloy pa rin ang kanilang mga pasabog. Talagang pinagkagasusan, ang daming lightings, no? Pero sana, napansin ko lang, sana nilagyan nila ng stage, no? Para kasi nangyayari na baliktad yung mga sponsors at saka si Julia, pati yung reigning queen, yung nasa stage, di ba? Yung mga kandidata nasa floor, pero in fairness, ang lawak doon. Tapos yung kanilang yung kanilang production numbers, ang gagaling, medyo nga lang yung Asia na, medyo maingay lang sa parang annoying lang sa tenga, yung parang may tumuturotot doon. Naloka ako, pero in fairness, overall, ang ganda ng pasabog ng Miss World, 72nd Miss World 2025, ayan. Kaya nga lang, ang problema, I don't know, siguro yung signal doon sa or reception doon sa India, medyo paimburnal, no? Mas maganda pa yata yung sa Philippines. Kahit papaano, yung internet natin sa kanila medyo, I don't know, naghihingalo, naghihikahos. Pero okay lang, at least panood pa rin natin, di ba, kahit lumalabo siya. Kudos sa Telangana, India, ang galing-galing nila, no? But anyway, ito naman, nakakaloka naman ito. Si Chai Chai, mga buweks, ayan, ang Miss World from Thailand, ayan, no, na Miss Universe second runner-up, di ba, parang revenge na ito, no, revenge niya ito sa Miss Universe Thailand, di ba? Ganon din sa Miss Universe, na sumali nga ito, di ba, ura-urada sa Miss World, itong si Opal Suchata, di ba? At talaga namang pinapatunayan nito ang kanyang pinakamalakas na kalibre, mga buweks. Ang ganda-ganda niya kagabi, di ba?
Ang ganda-ganda pati yung kanyang ano, kanyang performance sa kanyang, ano bang tawag diyan, national costume na ba nila 'yan? Grabe nakakaloka yung ano, yung performance niya talagang lumalaban. Si Chay Chay, 'di ba? Talagang isa siya sa mga nag-standout sa akin mga buweks. Panoorin niyo itong video niya, itong performance niya. Oh, Jimbo, ang ganda-ganda ni Chay Chay 'no? In fairness naman, nakita ko na 'yan sa personal mga buweks, talagang maganda si ano, si Opal Suchata sa personal. In fairness naman kay Opal. At saka mas lalo siya nag-glow dito sa India, 'di ba? Kasi sa Miss Universe para siyang nachuyot, 'di ba? Pero dito nagkaroon siya ng ano, ng laman-laman, 'di ba? Ang ganda-ganda ni Chay Chay. Gusto ko yung performance niya, yung gumaganon-ganon siya, yung gumigilid-gilid siya, tapos tinitignan ko yung paa niya kung paano niya binabalance yung sarili niya. Ang ganda-ganda kasi. Parang sabi ko, ay, nagiging ano Michael Jackson na. Kasi di ba nagbabalance-balance siya ng gano'n. But anyway, kudos dito kay Chay Chay, kay Opal Suchata. She did great. Ang galing-galing niya. Gustong-gusto ko yung performance niya, no? Talagang nakikita ko na lumalaban talaga itong si Opal, no? Talagang buo rin yung loob nito na masungkit ang corona dito sa Miss World. Wala pa kasi silang corona sa Miss World, mga buweks, no? So, okay lang yan. Kung sa kanila mapunta yung corona, okay na lang din, no? Okay na lang din. Pero syempre, bago nila makuha ang corona, kailangan muna silang dumaan sa butas ng karayom, di ba? Butas ng karayom ni Krishna. Gravides, di ba? Ang kalibre ni Krishna sa butas ng karayom ng Pilipinas. Di ba? Alam nyo yan. Dahil kagabi dito sa opening ceremony ng Miss World 2025 ay hindi rin naman nagpakabog ang nag-iisang Krishna Gravides, mga buweks. Nakita naman natin na talagang lumaban ng bonggang-bongga itong si Krishna at talagang, ay, ang masasabi ko sa inyo, no? Talagang hindi lang nanlulumpo itong si Krishna Gravides kagabi, mga buweks, no? Kasi pinanood ko ulit after ng live natin, pinanood ko ulit yung kanilang opening ceremony. Talagang napansin ko, hindi lang siya nang lulumpo. Nang lulupaypay din, mga buweks, ang ating Reyna. In fairness naman, in fairness talaga, nakakaloka. Grabe. Pasabog ang kanyang performance. Nakakaloka itong si Krishna. Wala akong masabi, ang galing-galing niya. Sobrang galing-galing. Ang ganda ng kanyang national costume. I know, nakita na natin yan ilang beses. Nakita na natin yan na maraming beses yung ganyang national costume. Pero eto, mga buweks, yung execution naman talaga, hindi naman talaga nagpakabog itong si Krishna. Panoorin niyo ito, ah. O Jimbo, ang bongga-bongga ni Krishna, no? Talagang hindi niya isinusuko ang Pilipinas. Nakakaloka itong si Krishna. Talaga namang palaban ang ating reyna. Hindi niya isusuko ang Bataan. Bataan talaga. Ang Pilipinas, mga buweks, di ba? Hindi niya isusuko ito. Talagang ipaglalaban niya ito ng buong puso, buong kaluluwa. Di ba? Nakakatuwa lang, no? Talagang nakita ko kagabi na bulabog ang performances ni ano ni Krishna Gravides, no? Talagang ang lakas-lakas ang laban natin dito sa Telangana, India, no? Sana talaga, ay nako, kung deserving naman ang Philippines na maasungkit ng second crown, eh sana naman eh ibigay na. Pero napapansin ko dito, mga Bex, mukhang fino-focus lagi ng organization itong si ano,
si Opal Suchata kasi yung nilabas nila yung video nila, yung parang theme song yun ng ano yun ng Miss World. Talagang nakafocus itong si Opal Suchata. Talagang pinapakita nila na si Opal Suchata alam niyo yun, parang pangmalakasan din, no? Parang for a clout din itong ano for a clout din itong organization kasi nung pinapakita yung video, ang finocus doon, may mga finocus na mga ibang candidates. Pero sa Asia, si Opal Suchata lang yata or may iba din naman or I don't know, ayan, nandiyan naman sa video, bahala na kayo dyan, no? Ayun na, sabi ko, my gosh, bakit parang si Opal lang yata ang laman ng social media halos ng Miss World, di ba? Parang inaano din nila, hina-highlight talaga nila si Opal Suchata, no? Parang kung mapapansin mo, ayan na, yan na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga boys, eh. Siyempre, etong si Julia 'no, naghahanap na 'yan ng bago niyang ano, mabibiktima na host country. 'Di ba? Ngayon siyempre baka mamaya, kumapit 'yan sa ano, sa TPN, sa Chay-Chay. Alam niyo naman si Tessie Tomas, iba yung ano niyan, iba 'yan lumaban mga bweks. Alam niyo, gagastos at gagastos 'yan, 'di ba? Para lang makuha ang kanilang gusto o minimithing korona, 'di ba? Sana lang lumaban ng patas itong si Tessie Tomas, 'di ba? Kasi baka mamaya, alam niyo 'yun, may nai-offer na tapos ano, ay naku, ewan ko na lang talaga dito 'no. Sana lumalaban ng ano, kawawa naman si ano, si Opal kung makoronahan siya na, alam niyo 'yun, na parang, hindi naman ano, basta parang ano, 'yun na 'yun. Yung mga issue-issue na binili ang corona, ang tsaka naman ng gano'n, 'di ba? Sana magkaroon siya ng ano, masungkit niya man yung corona, sana makita ng buong mundo, ng buong world na talaga nag-perform itong si Opal, 'di ba? Kasi kita niyo naman yung kandidata natin si Krishna, pangmalakasan talagang kumpleto si Ricardo sa makinarya niya, 'di ba? Yung kanyang advokasya pinaghirapan niya ng ilang taon, samantalang itong si Opal Suchate, ewan ko na lang 'no, biglang ura-urada na lang, sumulpot sa ano, sa Miss World. Pero kung deserving naman siya, well, ibigay, pero kung hindi, ay maki-question ng bonggang-bongga, baka yan yung maging downfall ng Miss World, 'di ba? Ayan. Anyway, bulabog yung ano, performance ni ano, ni Krishna, in fairness naman 'no, nakakatuwa itong si Krishna. Talagang buong-buo, handang-handa na pumunta doon sa ano, Telangana, India, 'di ba? At saka yung performance na 'tong si ano, ni Krishna Gravide, sa totoo lang, bulabog talaga. Bulabog din talaga, no? Naalala ko tuloy yung ano, yung time ni Megan Yang, ayan, no, sa Miss World. Nakakaloka, parang it brings back memory nung ginanap ito sa Indonesia, 'di ba? Sa Indonesia, mga Bex. Kasi sinasabi nila, nanalo diyan si Megan. Sabi nila, yung ginanap diyan yung Miss Grand International noong 2022, 'di ba? Si Roberta Tamundong. Sabi daw ng mga kababayan nating Pinoy, lucky charm daw natin ang Indonesia kasi daw nanalo daw diyan si ano, si Megan Yang na Miss World, 'di ba? Iba na kasi ang era ng pageantry ngayon, mga Bex. Datong-datong na, hindi na yung katulad ng dati, yung talagang beauty and brain, ganyan-ganyan, 'di ba? Nung panahon na yun, 2013, pero ngayon iba na, yung mga Indo, ayaw na ring pumayag, gusto nila 'pag home court nila, pasok 'no? So, parang ililigwak talaga ang fall of points, 'di ba? Kasi nga threatened sila sa Pilipinas, 'di ba? Gusto nilang maungusan ang ating bansa, kaya hindi na ako naniniwala na itong country na 'to, ito na yung powerhouse, ito na yung, lucky charm natin kahit sa Miss Universe hindi na rin ako naaano, 'di ba? Hindi na rin ako naaano sa mga lucky charm na 'yan. Kung talagang ibibigay sa atin, ibibigay sa atin. Kung hindi, alam niyo na yung galawang ganyan, 'no? Kahit na deserving pa tayo, hindi rin naman binibigay, so anong magagawa natin doon, 'di ba? Puwera na lang, kung talagang ay naku. Ewan ko na lang. Sa mga organization ngayon parang nagiging eme-eme route na lang, 'di ba? But anyway, eto nga, yung national costume ni Krishna Gravides na tinatawag na, ang tawag dito ay, princess, ayan, or princey, tama ba? Princey. Gandingan, ayan yung ginawa ng ating ano, ang ginawa ng ating, anong tawag dito? Um, Designer 'no, ng ating graphic designer.
Ayan daw, ayan ang princess, hindi pala, princess pala yun. Kasi yung letter S niya pa-imburnal eh. Parang ano kasi, para kasi siyang ano, para siyang, para siyang E, parang ganon. Anyway, ayan daw. Princess Gandingan ang tawag niya sa kanyang national costume ni Krishna Gravides. Diba? Ang taray ah. A tribute in motion. Kaya naman pala ganon ang galawan ni Krishna. Sumasayaw-sayaw, di ba? Miss World, ayan, full of points. Krishna Gravides takes the global stage in Princess Gandingan. O, di ba? Hindi ko narinig ito. Actually, hindi ko nga alam ito eh. Ngayon ko lang nalaman. At least I'm honest, di ba? A dazzling cultural creation by designer Simeon Cayetano for the dances of the world, inspired by the Maranao epic Darangen. The costume pays homage to the legendary Princess Gandingan, brought to life through Krishna's performance of the traditional Singkil dance. O, di ba yan, Singkil dance? Ano ako dyan? Familiar ako dyan. The regal ensemble stands in vibrant shades of magenta and gold, adorned with hand-sewn sequins. Ang ganda, in fairness ha. Intricate beadwork, o di ba talagang pinaghirapan, and metallic embroidery, ayan. The bold chevron patterns and flowing inaul inspired sash reflect the riches of Maranao heritage. O di ba? Kudos si Am. While feathered fans in hot pink and dynamic flare, ang charay ha, mirroring the rhythmic energy of the bamboo poles in Singkil. Ang charay! Grabe yung grabe yung details. Hindi katulad kay Chay Chay. Laging ganyan na lang yung pinapasabog nila. Paulit-ulit, charot. So ayun no, crowning the look is an ornate bejeweled headpiece. Ang ganda ng headpiece. Yung kay Megan yan, 'di ba? Sari manok yung nasa niya, ulo niya. Dito naman kay kay Krishna Gravides, iba naman. Rising like a Torogan rooftop, symbolizing Maranao royalty. Antaray! Talagang pag royalty, mabigat na word yan. Every detail of Princess Gandingan honors the strength, grace, and cultural pride of the Filipino spirit. O di ba? A moving tribute to tradition in motion. Ang taray, kaya naman talagang ganun ang naging performances ni Krishna Gravides, di ba? Kudos naman sa ating Reyna, ang galing-galing niya kagabi. Talaga yung ginaganong-ganon niya yung pamaypay at saka yung pagsayaw-sayaw niya. Ang galing-galing talagang, ay nako, akala ko nga si Opal Suchata ang winner na winner eh. Maganda si Opal Suchata pero nakita ko yung mga pictures at saka yung malino na video, mas maganda talaga si Krishna Gravides, mga bweks. Kasi kagabi lumalabo-labo yung yung palive nung ng Telangana, India. Pero nung nakita ko yung video na malinaw, ang ganda-ganda ni Krishna. Pati yung makeup niya, ang linis-linis. Well, ayan no, sa tingin nyo ba, sa tingin nyo ba makakayanan ng ating Reynang si Krishna Gravides na tingin ko kasi ang kalaban niya dito sa sa Asia, si Opal Suchata talaga, mga bweks. Si Opal Suchata. The rest, kaya niya na yan, no? Kahit sa South Africa, kaya niya na yan. Kung beauty man lang yung paglalabanan. Pero si South Africa, bumubula ang bunganga, di ba? Pero tignan natin, malay nyo sa atin talaga ibigay, no? Pero kung kay Opal Suchata naman, tingin ko naman, makakayanan naman. Tingin ko kayang-kaya ni Krishna Gravides. Pero kayo ba, sa tingin nyo ba, kaya bang ilang paso ni Krishna Gravides itong si Opal Suchata dito sa Miss World hanggang sa huli? Ayan, mag-comment kayo sa ating comment section. At sa mga nanonood po dyan, baka naman gusto nyong gumalaw-galaw, di ba? Please don't forget to subscribe to my channel and like this video, diba? Para hindi may stroke. Salamat sa mga nag-like dyan, diba? Galaw-galaw din para hindi mapa-imbornal, diba? Click nyo na rin yung notification bell nyo para updated kayo sa aking beauty everyday and night sa mundo ng pageantry, diba? Charito, ayan. Maraming salamat sa inyo.
Anyway, ayan, sana masungkit natin yung ating ikalawang corona. Ikatlo ka agad, nagmamadali. Ikalawang corona dito sa sa Miss World, no? Kasi mukha naman talagang deserving din itong si Krishna Gravides. Nakakaloka yung kanyang laban. Talagang yung kanyang mga pasabog OOTD everyday ay talaga namang hindi matatawaran. Talagang laban na laban at handang-handa sumugod sa gera ang ating reynang si Krishna Gravides. Diba? Kaya tayo mga Pinoy, dapat Team Pilipinas tayo. Solid, suportahan natin ang ating reyna sa kanyang laban dito sa Telangana, India, diba? And of course, yung ating mga iba pang kandidata na lalaban sa international pageants, diba? But anyway, mga buweks, ito na, nakakaloka naman ito. Makayanan din daw ba kaya nitong si Atisa Manalo kung sakaling itong si Vina Praveena na ang magre-represent ng Thailand, mga buweks, no? Sa darating na Miss Universe ngayong taon sa November 21, nagaganapin sa bansang Thailand na sinasabi ng ating mga kababayang Pinoy na lucky charm din daw natin itong Thailand dahil nga nanalo dyan at nasungkit ni Catriona Gray ang Miss Universe crown noong 2018. Ayan, no? Well, hindi na ako naniniwala sa sa mga lucky charm na yan, mga buweks, kung talagang ibibigay, di ba? Ngayon kasi iba na talaga iba na ang era ng pageantry, lalo na si Papa Nawat na yung may-ari ng ng organization. Well, okay naman si Papa Nawat, pero feeling ko talaga gusto talagang makuha ng chay-chay ang corona, no? Pero sana mag-perform naman. Sana maging malinis yung laban. Sana walang mekos-mekos, no? I believe si Papa Nawat, hindi niyan ipapaimbura lang Pilipinas, mga buweks. Hindi, no? Tingin ko, lalo na si Halo, tingin ko kailangan niyang bumawi sa Pilipinas. Lalo ng pangmalakasan ng ating kandidata ngayon. Pero, eto lang sa tingin nyo ba makayanan kaya ni Atisa Manalo etong si Vina Praveena kung sakali man na magkukumpit na ito sa Miss Universe ngayong taon? Kung siya talaga ang magiging kandidata, itong si Vina Praveena. Sa tingin nyo ba kayang ilang paso yan ni Atisa Manalo? Ang ganda-ganda rin nito. Diba? Diyosahan daw ito. Diba? Pero anyway, eto nga nagkaroon ng press presentation prior, parang the day before yung coronation ng Miss Universe Thailand sa Raburi. Ayan, kagabi yan. So, yung press presentation nila nung nung Friday night naman. Ayan. So ngayon, syempre, nandun si Pawin Suda, isa siya sa mga judges doon. Love na love yan ni Papa Nawat. Syempre, kung hindi ako nagkakamali, nung time ni Pawin Sudang lumaban siya ng Miss Earth sa Philippines. Kung hindi ako nagkakamali, si Papa Nawat pa yung may hawak ng Miss Earth franchise nung time na yon. Kaya talagang itong si Pawin Suda, talagang loyal na loyal din kay Papa Nawat, no? But anyway, tinanong nga siya ni Pawin Suda, itong si Vina, at talaga naman may pa-close. Parang parang pa-close door interview. Parang ganon. Hindi naman closed door, no? Hindi naman sa room. Pero nagkaroon sila ng parang version ng closed door interview na nasa studio sila, tapos may mga audience doon. So talaga naman, itong si Vina Praveena, hindi ko alam kung ito, kung rehearse ba ito or kung binigay na yung tanong. Pero kasi ang galing-galing niya mag-English Pero syempre ayoko naman mag-doubt, no? Kasi nung hindi lumaban si Vina Praveena ng 2 taon, no? 23, hindi, 1 taon pala, nagpahinga siya. Di ba nag-travel yan sa Canada, sa Europe, ganyan-ganyan, no? Baka nahasa yung kanyang English, di ba? Ang galing-galing niya mag-English na, di ba? Talaga naman, bumubula ang bunganga ni Vina Praveena, di ba? Talagang yung mga bugahan niya, talagang ayaw na ring magpaawat. Panoorin niyo ito, อยากได้คำถามภาษาไทยภาษาอังกฤษคะ ภาษาอังกฤษค่ะ ภาษาอังกฤษนะคะ So I know that you said
This is going to be your last time competing on the Miss Universe Thailand stage. What happens if, for whatever reason, you don't win this year? What will you do with your life? I believe that if I do everything with my best intention and I put my work hard on it and I really put all the hard work on it, I can achieve anything that I want. But if anything happens that I won't get the Miss Universe Thailand crown this year, I would continue my work on helping people around me, inspiring people around me, because I believe that the crown and the sash shine the brightest when you use it for others, but you can shine within yourself to shine that on others around you and use that as a force of positivity and lead them to the way of success. Thank you. นะครับทุกท่านครับและนี่เลยครับคือคำตอบของพวกเธอทั้ง 5 คนนะครับ O Jimbo, ayaw na rin magpakabog ni Vina. Talagang, ay, nilalamon na rin ang mikropono, di ba? Parang konti pa, okay na yan. Konting ano na lang, no? Konting buga na lang ng talagang ano, may pagka-powerful, no? Siguro yung pagkaka-deliver, tapos yung clarity ng kanya mga sinasabi, no? Pero maganda na rin ang kanyang communication skills. Pwede na rin yan. Kasi sa Miss Universe naman, hindi na tinitignan dyan ang communication skills. Kung maganda na lang talaga yung bugahan mo at nakapasok ka sa top 5, talagang baka sa'yo ibigay ang corona. Di ba mga buweks? Siyempre, kailangan maganda rin yung communication skills talaga kahit papaano para at least alam nila kung paano nila ipopromote ang organization. Di ba? Naku, mukhang pangmalakasan talaga tong si Vina Pravinar kung siyang magre-represent ng Thailand ngayon. Kasi nung 2018, ewan ko na lang yung kanilang kandidata doon. Di ba? Pero mabait yon si Thailand noong 2018, nakakaloka. Ang ganda-ganda nitong si Vina, no? Kung siya yung magiging representative, ay talagang pangmalakasan ng Thailand ngayon. Mayayanig ang Impact Arena kay Atisa Manalo at Vina Pravinar. Sila magiging flag bearers ng Asia ngayong taon. Sa totoo lang, no? Dead man na tayo dyan sa mga dilulong mga Indo na yan, di ba? Ay nako, kung siya talagang makakatapat ni Atisa Manalo, mga Bex, ay nako. Siguradong pangmalakasan ang kandidata ngayon ng Thailand. Hindi ito hindi ito papayag itong Thailand na mapaimburnal sila ng ganun-ganun lang, no? Kasi nung 2018, 'di ba, na sila na lang sa top 10, parang kung hindi nga sila yung host country, parang I don't know kung papasok sila sa top 10, mga buweks. Di ba? Parang pinagbigyan na lang talaga. Ay nako, but anyway, eto nga kagabi nga, no, ayan naganap yung kanilang coronation night, di ba? Etong anong tawag dito? Miss Universe Thailand. Ayan, Jiwa. Ang Miss Universe Thailand na talagang sa Saraburi, no? Nagkaroon sila na parang or each province, meron silang Miss Universe Thailand or cities, parang sa Philippines din, di ba? Syempre, para makabawi-bawi rin si Papa Nawat sa mga nagastos niya sa pagkuha niya ng franchise ng Miss Universe, di ba? So ngayon, nakoronahan nga ito si Vina Pravina at talaga namang ito yung kauna-unahan na lumaban siya, na nagkaroon siya ng corona sa Miss Universe, di ba? Talagang ayan, no? Siya na ang reyna ng Saraburi, di ba? Ito yung kauna-unahan niyang pagkapanalo dito sa Miss Universe. So congratulations to Vina Pravinar, di ba? I'm so happy for her, no? Talagang naiiyak-iyak siya, hindi nga naiiyak nga eh. Kasi di ba ilang beses siyang lumaban ng Miss Universe Thailand, di ba? Tapos di ba hindi siya na hindi binigay sa kanya yung corona, di ba? Pero eto, lumaban siya ng national pageant nila. Ayan, sa Saraburi, no? Siya talaga ang nakoronahan, sabi ko sa inyo kagabi sa live natin, Parang dalawa lang yung naglalaban dyan. Etong si Vina Pravinar at saka yung Miss Aura na niya, yung first runner-up niya, yung last two standing. Di ba sabi ko sa inyo kagabi, sila yung magla-last two standing dyan. Kasi sila lang naman yung malakas Di ba? Unang-una si Vina Pravinar, kilalang-kilala, ang lakas niyan, di ba? Tapos ngayon, etong si Miss Aura, may title na alaga pa ni Papa Nawat, di ba?
So obviously, itong dalawang ito talagang maglalast to standing dyan, pang malakasan. Well, congratulations sa kanilang dalawa. Ang galing-galing nila, no? So nakoronahan na nga ito. Syempre, lalaban pa ito sa Miss Universe Thailand, di ba? Sa ano yan? Sa August 23 na yan, di ba? Tignan natin, baka mamaya may bumulaga pa na mas malakas kay Vina, di ba? Pero kung wala na, siguro kay Vina na nila ibibigay yan. Diyos ko Lord, ang dami nang nabenta ni Vina, no? Sa organization, ang dami niya nang naipasok na pera, imposible naman na ano. Well, kung may darating talaga ng pangmalakasan kaysa kay Vina, well, another, ano na naman, anong tawag dito? Sama ng loob. Para kay Vina, Charito, di ba? But anyway, eto nga sa kanyang evening gown, etong si Vina, talagang ang ganda-ganda ng evening gown niya, talaga namang nag-stand out etong si Vina, di ba? Tignan nyo, ang ganda-ganda niya dyan, talagang panalong-panalo ang paglaban ni Vina dito, kitang-kita mo na yung kitang-kita mo na yung anong tawag dito, yung sign na si Vina Pravinar na talaga makakasungkit ng corona, mga buweks. Kasi talaga nag-glow siya kagabi. Well, anyway, kudos naman dito kay Papa Nawat, no? Yung kanyang mga papajan talaga namang kitang-kita natin yung high quality na alagay pa nga doon sa sa screen, no? Sa pa-live nila. 4K, di ba? HD talaga naman. Ang lightings, ang production, hindi mo masasabing pang baranggayan, di ba? Talagang nangangabog ang paintablado ng pageant ni Papa Nawat. Ayaw niya ng putyo-putyo lang, di ba? Kasi pag putyo-putyo lang, talagang idadrop niya yan, katulad nung nangyari sa Cambodia, di ba? Nung last year sa Miss Grand International, gusto niya talaga fabulosa ang kanyang papay dyan, di ba? Ayaw nitong pumayag ng ganun-ganun lang, di ba? But anyway, eto nga mga buweks, no? So after nga nakoronahan itong si Vina Pravinar, eto na. So syempre ang aming papa ay nagsalita, di ba? Nandyan si Papa. So kailangan na yata magpagupit ni Papa Nawat kasi masyado ng mahabang kanyang hair o nagpatanim yata ito. Charot. Nagpatanim yata si Papa Nawat, parang lumago yung kanyang hair. In fairness, o diba? Parang nagkalaman-laman ngayon si Papa Nawat, diba? In fairness naman. Kasi na-stress na yan nung Miss Grand International. Sobrang pagod niya, no? He's very a hardworking man talaga. Talagang siya, very hands-on, no? Sa kanyang mga papageants. Well, ayan, he looks good naman. But anyway, eto na nga. So, nagsalita nga si Papa Nawat. Siyempre, chay-chay yung lingwahe, no? Tinranslate ngayon. Etong sinabi, mga buweks. Naku, kumapit kayo ng bonggang-bongga! Mga buweks ko! Charing. Eto nga ang sabi, nakakaloka ito, mga buweks. Naku, eto na. Eto na. Ang sabi dito, as the host of the Miss Universe Thailand pageant, I truly want to support Miss Universe Thailand to go as far as she possibly can. Ang charay, nakakaloka, di ba? Mukhang malaman na malaman yun, Papa. In fairness kay Papa Nawat, talagang gagawin niya ang lahat, di ba? Para masungkit ang corona sa Miss Universe. Di ba? Hello, the universe! Di ba? Charito. So, eto pa ang sinabi, mga buweks, na kumapit kayo. Eto pa. Ang sabi dito, as Executive Director of Miss Universe organization, I want everyone to have confidence that Miss Universe will undergo meaningful change and become more stable than before. O, diba? Nako, mga buweks, eto na. Baka nga talaga si Papa Nawat na ang isa sa may-ari ng Miss Universe. Diba? Talaga naman napaghahalataan na ang aming Papua. Diba? Ito pang binuga. From now on, it's about fulfilling
our promises. O, Jimbo, nakakaloka. Pero wag tayong masyadong magpadala sa ganyan. Alam nyo naman, si Papa Nawat, di ba? For ano rin ito si Papa Nawat? For ingay din ito, di ba? Siyempre, para mapaingay ang organization. Kung siya na yung may-ari ng organization, well, gagawa yan ng paraan para umigay talaga, di ba? Pero wag tayong masyadong kapit, wag masyadong mambash kay Papa Nawat. Don't do that kasi baka mamaya, yung sinasabi ni Papa Nawat, iba naman sa ating pagkakaalam. Baka yung sinasabing, from now on, it's about fulfilling our promises, di ba? Baka naman itong sinasabi niyang fulfilling our promises, it wasn't about for Thailand to get the crown in Miss Universe. Baka naman hindi ganon. Maybe it's not like that. Maybe he was just saying na fulfilling our promises like yung pinangako nila Haluda Universe, nila Raul Rocha, na magkakaroon tayo ng magandang production sa Miss Universe, di ba? Yung mga pasabog na production, yung mga LED magaganda, talagang glossy-glossy, camera angles, talagang ma-expose sa mga girls, maraming magaganap sa Thailand, hindi sila mabuburo lang sa hotel, di ba? Baka yan yung sinasabi ni Papa Nawat, di ba? Wala naman siyang sinasabi na sigurado na ang Thailand para sa Miss Universe crown. Walang ganon, di ba? Kasi yung mga ibang tao, iniisip nila na magkakaroon niya ng luto, ganyan-ganyan, magkakaroon niya ng mga ganito, ganyan. Kasi nga, nandyan si Nawat, no? It's not like that. I believe, Papa Nawat, he's not that kind of person. Siya talaga yung masasabi ko na kung sino talaga yung deserving na makoronahan, ibibigay niya talaga. Kasi kung napanood nyo lang, kung nakapanood na kayo ng Miss Grand International, mga buweks, malalaman nyo kung bakit niya kinoronahan yung mga kinoronahan niya sa Miss Grand International. Because they are definitely deserving for the crown sa Miss Grand International, mga buweks. Talagang magaganda sila, Diyosahan talaga, mga buweks. Talagang magaganda yung kanyang mga reyna, no? So, ayun. I believe sa ganda naman ni Atisa Manalo, imposible namang hindi magustuhan ni Papa Nawat, di ba? At saka ni Haluda Universe. So, kapit lang mga buweks. Huwag tayong masyadong mag-conclude na ibibigay na sa Thailand. First and foremost, sila yung host country. And pangalawa, yung sinabi niyang fulfilling our promises, wala naman siyang sinabing specific na sila na yung mananalo, di ba? So, kasi kung gano'n yung mangyayari, home court ito, baka nga ngayon pa lang nahawak niya na yung Miss Universe organization, no? Maybe na isa na siya sa may-ari, baka kung gagawin niya yon, baka dun sila lumagapak na ng bonggang-bongga. Siyempre, pag lumagapak ang Miss Universe ngayong taon, ganun din ang mangyayari sa Miss Grand International Organization, no? Just trust him. Naniniwala ako, Papa Nawat, mamimili yan ng karapat-dapat for the crown of Miss Universe, diba? Kahit na sabihin mong wala na mga judges, kahit na siya lang yung judge, I'm pretty sure, pipiliin niya yung tamang reyna, makoronahan dito sa Miss Universe ngayong taon. Kaya wag tayong masyadong nag-overthink, na lulutuin si Atisa Manalo or whatsoever, ganyan-ganyan, no? Kasi yung mga iba na alarma na kesyo, ay wala na tayong pag-asa, ganyan-ganyan. Wag tayong mag-isip ng ganon. 'Di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung sinasabi ni Papa Nawat dito, 'di ba? Kasi ang tingin ko dito yung sinasabi niya talaga, it's about the production and mga pasabog, mga kaganapan, mga ganon, 'di ba? Kasi I'm pretty sure kung hindi deserving ng Thailand, masungkit ang corona ng Miss Universe, hindi talaga ibibigay ni Papa Nawat. Tignan niyo, meron nga siyang papageant, 'di ba? Own organization niya, Miss Grand International, 'di ba? Ano nangyari last year, 'di ba? 'Di ba nung last year nga hanggang top 20 lang si Thailand? Kasi hindi talaga deserving ni Thailand makapenetrate sa second cut sa top 10. Kaya nilaglag niya na sa top 20. Ganun siyang tao, mga buweks. Kung hindi deserving talaga, hindi niya talaga ipapasok, 'di ba? Tignan nyo, 'di ba mas maganda pa nga yung ating anong tawag dito, standing sa Miss Grand International, kung tutuusin lang, mga buweks, mas maganda pa kaysa sa Thailand, di ba? Yung ating track record sa Miss Grand International, mas maganda pa kaysa sa Thailand. Ang dami nating runners-up dyan, di ba? Yung Thailand, ilan ba yung runner-up nila, di ba? So, ayun, tas lagi tayong pumapasok sa first cut, kadalasan yung mga ganyan, di ba?
So, ilang ano na tayo, ilang first runner-up na tayo? 3, di ba? So, ilan yung Thailand, di ba? So, hindi ganun si Papa Nawat. Kung hindi deserving ng kandidata, hindi niya talaga pinapasok, di ba? Hindi niya pinapa-penetrate. Siguro yung pagpasok ni Chai Chai sa top 20, parang ano na lang yun. Anong tawag dito? Um, Siyempre, kababayan niya yan, tapos sa Thailand pa ginaganap. Kaya, ipinasok niya, kumbaga, consideration, di ba? Siyempre, kababayan niya yan. So, ayaw niya rin na may masabi sa kanya. So, ayun, parang ganon. So, ayun. So, trust the process, no? Huwag tayong masyadong magpaladesisyon. So, eto na nga, no? But anyway, since eto nang si Vina Pravinar ang nakoronahan as Miss Universe Thailand sa Raburi, no? So ngayon, mukhang eto na rin ang kukoronahan nila, no? In fairness naman kay Vina, talagang napaka-ano niya, napaka-sports niya, talagang, ayan, no? Lumaban pa ng ng kanilang probinsya, di ba? Para lang talagang, lumaban siya ng patas bago siya sumabak sa Miss Universe Thailand, di ba? Nakakatuwa yan. Bravo kay Vina. Well done, no? Lumaban siya ng patas, di ba? So, may napatunayan, ganon. So, eto naman. So, kung ngayon si Vina Pravinar na daw talaga ang magiging kandidata ng Thailand sa Miss Universe ngayong taon, kaya daw ba? Makakayanan daw ba? Or kaya daw bang ilang paso ni Atisa Manalo si Vina? Ayan, no? Well, anyway, kung akong tatanungin nyo, kayang-kaya naman. Communication skills pa lang, mga bweks. Kayang-kaya naman. Sa ganda, oo naman. Oo naman. Siyempre naman, no? So, eto nga, no? Well, natutuwa ako dito sa Miss Universe Philippines organization talaga. Kasi, binibigyan nilang pansin si Atisa Manalo. Kumbaga, inaalagaan nila si Atisa Manalo, di ba? Siyempre, ang daming kaganapan ni Atisa Manalo, yung kanyang media week. Talagang nakita natin, sunod-sunod, di ba? Talagang nakita natin na ang daming guestings ni Atisa Manalo, punta dito, punta doon, punta dyan. Talagang yung styling, talagang lahat on point. Ang ganda-ganda, di ba? Pati yung kanyang mga pananamit, lahat pasabog. Lalo na ang social media, sabog na sabog, di ba? Talagang simula nang nakoronahan itong si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, parang dinaig pa nito ang nakoronahan sa Miss Universe, 'di ba? Talagang hindi siya pinapabayaan, ini-expose siya ng Miss Universe organization or Miss Universe Philippines organization, 'di ba? Talagang proud na proud ang organization na talagang ipangalandakan, 'di ba, sa social media ang pagmumukha ng ating reynang si Atisa Manalo, 'di ba? Sino ba naman? Sino ba naman na magtatago sa pagmumukha ni Atisa? Mga bweks, 'di ba? Alam niyo na. Nasa inyo ng harapan. Charot. Siyempre talagang pinapakita na nila na ito ang aming kandidata sa Miss Universe ngayong taon, 'di ba? Na tipong hindi mo itatapon, nanamnamin mo ang beauty, 'di ba? Ang dami-daming pasabog ni Atisa Manalo. Ang ganda-ganda ng styling niya. Talagang kudos sa Miss Universe Philippines organization. Napaka-on point ng kanyang mga pasabog, 'di ba? Talagang kung tutuusin lang, parang siya na yung nanalo ng Miss Universe, di ba? Manifesting. Pero ito lang ang tanong. Ito daw ang tanong ng ating mga kababayan, no? Ito ang tanong ng mga pageant fans sa Philippines. Sapat na nga daw ba ang mga pasabog na ito ni Atisa Manalo at ng Miss Universe of Philippines organization? Ayan ha, ang daming katanungan. Hindi daw neto masusungkit ang Miss Universe crown ngayong taon. O, di ba? Bakit kaya ganyan mag-isip yung ating mga kababayan? No, nakakaloka. So, kasi daw ganito yan. Ang sabi daw ay mae-eltukuyo lang na naman daw tayo, no? Mae-eltukuyo daw tayo ngayong taon sa Miss Universe dahil daw etong si Atisa Manalo, ang galawan daw nito ay parang si Uzbekistan. Ayan ha. Sa Miss Eco International, yan daw ang nakikita ng ating
mga kababayan, na para daw itong si Uzbekistan. Nakakaloka naman sa Miss Eco. Ganyan daw ang nakikita nila kay Atisa Manalo. Hindi daw pang malakasan ng ating reyna, di ba? Ka-level lang daw nito si Uzbekistan. Sa dinami-rami ba namang ihahalin tulad kay Atisa Manalo? Bakit naman si Uzbekistan pa, mga buweks, di ba? Nakakaloka naman. Dahil daw, lagi daw itong lutang, itong si Atisa, no? Kumbaga, ginagawa nilang issue yung naging, ng mga bashers ni Atisa Manalo, no? Ginagawa nilang issue etong guestings niya or guesting niya kay Tito Boy Abunda sa Fast Talk. Nakakaloka itong mga bashers na Atisa Manalo, yung mga kababayan nating mga Pinoy. Kasi kung napanood nyo yung kanyang Fast Talk interview, tinanong siya ni Tito Boy doon. Parang sinabi, dugtungan niya yung sasabihin ni Tito Boy, yung I am Atisa Manalo and I am. Dapat ang sagot doon, kasi di ba ang tinatanong sa ni Tito Boy na mga ganon, na mga beauty queens natin, halimbawa, I am Atisa Manalo or I am Catriona Gray and I am your Miss Universe, di ba? Kumbaga manifesting. Ganun din kay Pia, ganun din kay Alexi Brooks, di ba? Nung nagkausap sila ni Tito Boy. So ngayon, syempre, ini-expect ng mga pageant fans, kasama na rin yung mga bashers na Atisa Manalo, na ganun ngayon sasabihin ni Atisa Manalo na I am Atisa Manalo and I am your Miss Universe 2025. So ngayon, ang sinabi ni Atisa Manalo, I am Atisa Manalo and I am your Miss Universe Philippines 2025. Ngayon, sinabi naman ni Tito Boy na, okay, parang sinabi niya na, I am Atisa Manalo and I am your Miss Universe 2025. Di ba ganun yung sinabi ni Tito Boy nung huli? So ngayon, ang nakita ko naman dito kay Atisa Manalo, well, may sakit siya, di ba? Or nagkasakit. Tapos, alam natin na vulnerable pa siya. Kasi, syempre, kagagaling lang ng kanyang kompetisyon. Kagagaling niya lang doon, di ba? Katatapos lang. And aside from that, ang daming kaganapan. So, Pagoda Harrison Plaza yan. Pero tanggalin natin yung mga ano na yan, mga issues na yan, no? Well, for me, yung sinabi ni Atisa Manalo na, I am Atisa Manalo and I am your Miss Universe of Philippines 2025. Tingin ko naman dito, kasi ang sinasabi ng mga tao na hindi daw seryoso si Atisa Manalo sa paglaban sa Miss Universe. Kasi daw parang hindi nito isinasa utak na maging Miss Universe. Para daw nitong nilalaro, para daw nilalaro ni Atisa Manalo yung kanyang title, no? Hindi daw seryoso. Parang, ewan ko na lang kung ano yung mga naiisip ng mga bashers niya, no? Pero tingin ko naman dito kay Atisa Manalo, kaya niya sinabi yung ganyan, kaya niya hindi niya na sinabi na, I am your Miss Universe, no? Hindi dahil sa pagod siya, hindi dahil sa may sakit siya, hindi dahil sa, anong tawag dito, kung ano pa mang nararamdaman niya. Tingin ko, kaya niya hindi sinabing, I am your Miss Universe 2025, kasi she's very down to earth. Hindi siya dilulo. Hindi siya yung nagmamagaling, hindi yung nangunguna, no? So, I believe dito kay Atisa Manalo, she's very, very happy na talagang nakuha niya yung dream niya nilang maglola na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines crown, di ba? Sa Binibining Pilipinas pa lang, talagang dream na nila yan. So, ngayon nga, nakuha niya. And I'm pretty sure talagang ito yung dream ni Atisa Manalo at handang-handa siya na ilaban ang ating bansang Pilipinas sa Miss Universe ngayong taon ng todo-todo. 'Di ba? Kasi kung naglalaro lang yan mga buweks, bakit pa yan sumali? 'Di ba? Hindi dahil sa hindi niya sinabi na I am your Miss Universe, ibig sabihin, wala na siyang pakailam or hindi yan lalaban sa Miss Universe hindi tayo ilalaban na maganda. Hindi ganon. Hindi lang nasabi na I am your Miss Universe 2025. Akala nyo na wala na siyang pakailam. Akala nyo na nilalaro niya yung Miss Universe title niya, Philippines, diba? Hindi ganon. Hindi ganon yun. Nakikita ko lang kay Atisa Manalo na she's very down to earth, hindi siya yung nagbibida-bida, di ba? Siyempre, alam niyo na, baka mamaya sabihin niya, I am your Miss Universe 2025. Siyempre, ang dating niya sa ibang mga tao, bida-bida, di ba? At least kahit papaano,
siya yung naiiba sa mga na-interview ni Tito Boy, di ba? Na hindi nagsabi na I am your Miss Universe 2025 or I am your Miss Universe, di ba? Kasi pag sinabi niya yan, lalo na ngayon sa new era of pageantry, hindi lang mga Pinoy ang magtataasan ng kilay, panigurado, pati yung ating mga syupit bahay, di ba? Mga syupit bahay na dilulog, ganun din yung mga latik, di ba? So okay lang yan, wag nating bigyan ng kulay, di ba? Tingin ko, itong mga, mga bashers ni Atisa Manalo, sa totoo lang, no? Tingin ko dito sa mga bashers niya, talagang mga lutang ang mga pag-iisip, no? Kung kayo ang mga lutang ang pag-iisip, sa totoo lang, no? Patuloy ang pambabasyo sa kanila. Isipin nyo na lang, kay Atisa Manalo, I meant, no? Isipin nyo na lang, huwag nyong kalimutan na si Atisa Manalo ang magre-represent ng ating bansang Pilipinas, di ba? Sa Miss Universe stage, sa international pageant, sa Thailand, tulungan natin siyang mas mapalakas ang loob niya. Kung wala kayong masabing hindi maganda, huwag nyo na lang ibuga sa social media kasi hindi po kayo nakakatulong, di ba? Wala na nga kayong ambag sa kanya, nagiging pasakit pa kayo, di ba? Nakakaloka kayo, tigilan nyo na yan. Kulang yung kulang kayo sa bakuna, no? Sa totoo lang, kulang sa mga aruga ng mga magulang, di ba? Kung kayo kaya may kamag-anak na ganyan, tapos ginaganyan yung kamag-anak nyo, matutuwa kaya kayo? Nakakaawa naman dun sa Atisa Manalo. Ang laki-laki ng ginagastos niya sa pageants, no? Para maiwagayway ang bandera ng Pilipinas sa international pageant. Diba? So, tulungan natin siya. Kung ayaw nyo siyang tulungan, well, manahimik na lang kayo. Kasi yan si Atisa Manalo, panigurado ko, nakita natin yung laban niya sa Miss Cosmo, ganun din sa Miss International. Nakita natin na hindi ito nagpakabog. Talagang lumaban ito. Lumaban ng fair and square. At talaga namang pasabog lahat ng kanyang mga OOTD, lahat ng kanyang kayang ibuga sa international pageant ay talaga namang ibinuga niya para sa ating bansang Pilipinas. Kasi naniniwala ako na pag lumalaban ang ating mga kandidata sa international pageant, hindi lang ang bandila ng Pilipinas ang dala-dala niyan, kundi tayong mga Pilipino, kaya wag kayong paimburnal, di ba? Anyway, mga buwek, sa tingin nyo ba, etong si Krishna Gravides at si Atisa Manalo ay kayang-kaya na ibig ko sabihin na makapaglampaso, ayan, ng dalawang chay-chay sa international pageant sa Miss World at saka sa Miss Universe. Kaya-kayang ilang paso nitong si Krishna Gravides, itong si Opal Suchata sa Miss World hanggang sa finals. At ganun din, kaya din kayang ilang paso ng bonggang-bongga ni Atisa Manalo, itong si Vina Pravinar ng Thailand sa Miss Universe, kung sakali mang itong si Vina ang magiging representative ng Thailand ngayong taon dito sa Miss Universe 2025 na ganapin sa bansang Thailand, diba? So sa tingin nyo, pangmalakasan ba at kaya ba nating masungkit ang corona sa mga major pageants na ito? Diba? Magingay po kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!